Sinabi ni Jethro, "Hindi ganyan ang dapat mong gawin. Pinahihirapan mo ang iyong sarili, pati ang mga tao. Napakalaking gawain iyan para sa'yo, at hindi mo yan kayang mag-isa. Pakinggan mo, itong ipapayo ko sa'yo at tutulungan ka ng Diyos. Ikaw ang lalapit sa Diyos para sa kanila at magdadala sa Kanya ng kanilang mga usapin." Isang nanay ang masyadong abala, naghahanda ng hapunan, nag-aasikaso ng assignment ng anak, sumasagot sa mga mensahe sa trabaho, at iniisip pa ang mga kailangang bayaran kinabukasan. Nang may humingi ng tulong sa kanya, ang sagot niya ay, "Ako na." Hindi dahil ayaw niyang tumulong, kundi dahil nasanay siyang isipin na mas mabilis kung siya na lang ang gagawa. Hanggang sa dumating ang oras, napagod na siya, pero marami pa ring kailangang tapusin. May ganitong sitwasyon ding nakita si Jethro kay Moses. Araw-araw, si Moses ang humaharap sa mga usapin ng mga tao. Nang makita ito ni Jethro, sinabi niya, "Hindi ganyan ang dapat mong gawin. Pinahihirapan mo ang iyong sarili, pati ang mga tao. Napakalaking gawain iyan para sa iyo, at hindi mo yan kayang mag-isa." Hindi niya kinuwestiyon ang kahalagahan ng ginagawa ni Moses. Ipinakita lamang niyang hindi ito kayang gawin ng isang tao ng mag-isa. Mahalaga ang payong ito dahil ang pagkakaroon ng maraming responsibilidad ay hindi nangangahulugang kailangan nating akuin ang lahat. May mga bagay na maaari nating gawin, ngunit may mga bagay ding kailangang ibahagi. Ang pagtanggap na may limitasyon tayo ay hindi kawalan ng kakayahan. Ibig sabihin lamang nito, kinikilala nating hindi tayo sapat para sa lahat ng gawain. Sinabi rin ni Jethro kay Moses, "Pakinggan mo itong ipapayo ko sa iyo at tutulungan ka ng Diyos." Hindi niya sinabing iwan ni Moses ang kanyang tungkulin. Sa halip, tinulungan niya itong makita kung paano maisasagawa ang gawain nang hindi niya inaako ang lahat. May bahagi pa ring gagawin si Moses. Siya ang lalapit sa Diyos para sa mga tao at magdadala sa Kanya ng kanilang mga usapin. Minsan, katulad ni Moses, maaari rin nating isipin na mas mabuting tayo na lang ang gumawa dahil tayo ang nakakaalam, sanay, o mas mabilis kumilos. Ngunit may mga pagkakataong kailangan nating tanggapin na kailangan natin ng tulong. Maaring mga hulugan ito ng pagbabahagi ng responsibilidad, pakikinig sa payo, o pagpayag na gampanan ng iba ang kanilang bahagi. Hindi kailangang tayo ang gumawa ng lahat upang maging responsable. May mga bagay na ipinagkatiwala sa atin at may mga bagay na maaari nating ipagkatiwala sa iba. Ang pagkilala sa ating limitasyon ay hindi kabawasan sa atin. Maaari itong maging daan upang magampanan natin ng mas maayos ang ipinagkatiwala ng Diyos. Panginoon, tulungan mo akong makilala ang mga bagay na dapat kong gawin at ang mga bagay na maaari kong ipagkatiwala sa iba. Bigyan mo ako ng kababaang loob na tumanggap ng tulong at karunungan na gamitin ng maayos ang mga responsibilidad na ipinagkatiwala mo sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.